Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, February 28, 2025 at lumagapak na yung market natin. Ayan. So, nag-below 6,000 level na si PSE. Ito na yung inaantay natin na double bottom natin. Tingnan natin kung mag-double bottom tayo by next week kasi nag-below 6,000 level na naman tayo. Ayan. Papunta na naman sa support na 5,800. So, tumal na naman ang review natin sa araw na to. Okay, so nag-drop tayo. Laki ng drop ngayon. Negative 2.06%. Ang laki na lumabas sa foreigners. Ayan, oh. So, wala tayong support. Negative 3.43 billion net foreign sales sa market. Ayan, so, pero tinitingnan ko siya. May event. Ito kasi yung ano, parang end of the month natin, di ba? Akala ko pa naman, rival. Ano siya, yung window dressing. Pero yung balita nga is yung MSCI rebalancing kaya medyo malaki yung ano yung buo sa mga foreigners. So nagre-rebalance yung ano yung mga hedge funds managers dito sa market. So unfortunately, very bad yung performance natin so from the past few months, few weeks. So talagang ano net foreign sell na araw-araw. Kaya nga sabi ko sa inyo kapag ganyan pa rin yung kalaban, di natin maayalis na mag-retest ulit tayo sa 5,800, baka mag-oversold ulit si PSE for the coming few days bago natin makita na mag-reverse yung direction. Baka kailangan talaga Dow G yung ano pinaka-closing na market natin. Tapos, meron siyang siguro mga at least 3 days na ano, net foreign buy dito sa market para medyo confidence tayo. Pero kung tinignan mo din naman yung itsura ng global markets, kasama na si crypto pababa din lahat. So si crypto 'di ba nag-below 80,000 na siya. Yari yung ano mga cryptonatics natin. So mukhang may slide sa ano sa crypto tapos sa US market laglagan din kagabi. Lakas ng laglagan kagabi sa US market. European ngayon, sinilip ko siya, ganun din, malakas din. And then, especially Asian markets, malakas din po. So, hindi lang isolated sa Pilipinas. Ewan ko, nasama na rin siguro sentiment ng MSCI rebalancing natin which is merong effectivity by the start of March naman. Ayan. So, kung makikita nyo, nako, pangit na naman ang galawan ng mga stocks natin. Ayan, no? Senior GGS drop na naman ng laki pala drop niya, 7%. Ito si Plus kanina, kaya naisama ko dito sa trending natin. Dito siya. So, nag-drop siya kasi ng more than 9% kanina. Pero medyo bumawi yata sa pre-close. So, ayan, sina Ali, mga properties natin. Jollibee, sino pa, URC, BPI. Ang lakas ng laglagan. So, wala kasing karga. So, bear na bear yung ano, market pa rin natin. Okay? So anyway, update ko na lang kayo kung ano nangyari dito sa mga individual stocks natin. So, nanguna sa listahan ko, representative na siguro ng ano, ng market. Laging Ali yung ano, number one. So, nag-drop na naman siya. So, 52 weeks lows. Ito kaya pinag-uusapan siya. So, negative 3.34%. So, malaki yung drop ni Ali natin. And isa siya sa mga malakas yung net foreign sell. 493 million net foreign sell. Grabe. So, binabasura yung mga stocks natin. So, baka next week, Subaru stocks na naman yung ano yung galaw natin. Bloomberry, bumigay na rin to. Negative 8.86%. So, 29.6 million. Late lang, no? Net foreign sell, lagapak na siya. And then, si SEP, drop na rin to. Lalaki ng mga kandila natin, pero pabagsak. Negative 7.41%. Ayan. So, meron siyang 51.81 million net foreign sell. Tapos, di ba, from the past few days, nagbabadya nga tong si ano si Plus. So net foreign buy ba to? Meron siyang foreigner dito 43.8 million. Hindi ko nakita kung ano to net foreign buy net foreign sell mamaya. Silipin na lang natin siya. Good news kung net foreign buy. So negative 4.53%. Pero kanina 'di ba nagsiso. So nag-ano siya more than 9% na drop. PHR negative 1.69%. So pabagsak pa rin siya. Negative 230K net foreign sales siya. And then si Converge, laki naman ng kandila, laglag din. Negative 8.29%, meron siyang 35 million net foreign sell. Okay? So, ayoko muna tignan yung ano, yung port ko. So, malaki yung damage niya. So, baka maapektuhan yung weekends natin. Ayan, so lalo na ngayon, negative pa yung sentiment ng global markets, tanggalan sa mga kagaya natin na nasa tech stock. Salamat pala doon sa ano may nag-offer sa akin ng opening sa ano sa Messenger sa Facebook. So nag-offer ng trabaho. Ayan. So nasa technology sector ako.
And yun nga, more on hands-on kasi ako sa mga machines. Mga machines ang ano eh, hinahawakan ko. So, anyway, salamat po doon sa mga nag-offer. Ayan. So, pero meron pa naman ako few months. Few months pa naman na ano na work. So, saka natin pag-isipan ko ano, full-time trader na lang tayo after that. Ayan, pag nakuha natin yung mga benefits natin. Medyo maganda rin naman yung ano, yung mga makukuha natin kasi matagal na rin tayo dito sa abroad. Okay. So, yun yung mga galawan dito sa market natin. So, hindi lang sa stocks, pati sa trabaho, recession ngayon. So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan. Wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Okay. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community. So nasa ano ako nasa decision stage kung ano kung ano ba, employment pa rin ba or magbi-business na lang ako. So gusto rin natin matry no, yung magkaroon ng personal na business. Ayan, kasi pag employ ka, syempre, ayan, employee tayo hanggang sa magiging hanggang sa retirement natin. Pero okay naman siya pag employee ka, di ba? So, safe ka sa mga, although may mga isa-assess lang ito, mga recession, pero kung maganda naman yung company, pwede ka naman hanggang sa retirement period. So, safe ka, meron kang buwan ng kita, hindi ka natatakot sa ano sa mga inflation, mga ganyan kasi may monthly income. So yun nga lang medyo limited yung ano mo talaga kasi kung ano yung salary mo. So hanggang doon na lang siya. Minsan tatalo pa ng inflation. Pero at least mas secured ka, di ba? Kasi may monthly. Ngayon, kapag business ka naman, so medyo risky kung wala ka pang idea sa business na pupuntahan natin, di ba? So, halimbawa, ako wala naman akong idea sa, halimbawa, sa selling, di ba? Yung mga kung gusto magtayo ng grocery store. Although madali lang naman siya, grocery store, di ba? Gusto magtayo ng gano'n. Pero kung wala kang idea kung paano siya patakbuhin, di ba? So, may risk din siya. So, di ba? Kung hindi mo alam yung mga pros and cons. Yun nga lang kasi sa business, meron siya kasing ano, yung tinatawag na scalability. So, pwede mo siyang palakiin. So, pwede lumaki yung, ano, yung income mo. Ayan. So, nandun ako sa stage na, no, namimili na ako. Um, kung ano ba, employee na lang o ano. Ayan. So, ayan, once lang tayo mabuhay, di ba? So, gusto mo i-try lahat ng pwedeng gusto mong i-try. Okay, so, ayan, back to, back to ano tayo. Naging sentimental tayo kasi tanggalan eh. Ayan. So, yung mga nak-subscribe, maraming salamat po dun sa mga subscribers and check na lang yung uploaded videos natin. Siguro gawa ako ng isang video na about sa recession. Pero hindi pa naman ako matatanggal kasi kaya meron tayong few months na allowance. So, hindi pa masyadong nagsisink in, di ba? So, company reviews, check mo na lang po. Profit or loss sa market, stock market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, then yung PSE, stock market studies natin. Pero kung akong papipiliin kasi, mas okay talaga magtrabaho sa abroad kaysa sa Pilipinas. Ayan. So, iba pag sa Pinas eh. So, lalo na yung mga benefits na pwede mong makuha. Lalo na kung dyan kayo sa bandang Singapore eh. Tanda ko nun may times na nag-apply ako sa Singapore last time. Ang palitan pa lang nun, 30 plus, 36 yata. Eh ngayon 40, ano na, di ba? 40 plus na. So panalo yung mga tumuloy sa Singapore around 10 years ago eh. Mga panahon na yan eh. Ayan. So anyway, pinili ko yung Malaysia naman kasi parang Pinas lang siya. Tapos pag-drive ka kasi dito. Maganda kasi mag-drive eh. Sa Singapore, hindi ka makapag-drive doon. Mahal ang ano doon pag nag-try ka na mag-coach doon, mahirap. Ayan. So dito naman, ayan, so may enjoy mo yung mga kung sa Pinas nga dati, hindi ako makakabili ng ng sasakyan kung employee lang tayo sa Pinas. Medyo mahirap talaga, mahirap sa Pinas. Ayan. So anyway, hindi naman lahat. Ayan. So yung mga nawawala ko. Yung mahilig sa crypto, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. Facebook account para sa mga post natin at saka dito sa Facebook page. Ayan. Ang sarap din mangarap kasi, di ba? Kung magninegosyo ka, then matimingan mo talaga. Boneka Peak, yung mga news natin. So, check na lang.
Hindi pa ako masyadong nag-update dyan. Wala pa tayong update. And then sa Twitter, andito na yung summary ng market natin. So makita mo dito, ano ba tinamaan? Property na naman. Negative 3.68% si property. Ayan. So kaya nandun si Ali. Finance, negative 2.3. Lahat tinamaan siya. Oh. So services lang ang hindi masyadong tinamaan, negative 0.07. And then mining, malakas din, negative 2.52%. Ang laki ba naman, no? So, wala. Laglagan talaga dito sa market natin. Wala kang mapuntahan ng mga stocks. May mga berde kanina, pero hindi rin naman masyadong sustainable pa. Okay, foreign funds sold, BPI, East West, Metrobank, ASEN, Manila Water, SCP, ANI, DNL, FB, Monde, AC, Aboitiz, AGI, BMC, Alimeg, Emirates, Globtel, Converge, at saka si Cebu. Foreign funds bought, BDO, CBC, APF, Gen, Meralco, SCC, CNP, PMI, ARITS, CRIP, dito, ICT, MAC, at saka si STI. So ito yung closing natin. Lima lang yata. Oh. Si Aries, humata si Aries ha. Pero nag-drop to kapon eh. So Aries 4.88%, CNPF bumawi 3.59%, ICT services to no. 2.88% and then LTG 1.57. So tinamaan si Bloom 8.86, Converge. Ayan, so nandito sa listahan 8.29. Grabe pala si SMPH minus 7%. GGS minus 7, Monday minus 5, ayan, Bloody Friday, no? BPI minus 5, ASEN minus 3.46. Okay? So, taste muna ulit tayo sa mga hawak natin. Asia stocks plunge across the region to end the week amid global sell-off. Japan's Nikkei sinks 3%. Okay, yari yung mga stocks natin. Okay, so kahit anong gandang news. Tapos sumabay na rin si Bitcoin. Ako, kung meron kang stocks, meron ka sa Philippines, meron kang stocks sa US, meron kang crypto, meron kang kasi gold, bumabagsak din, di ba? So Bitcoin ngayon, malakas ang ang lakas ng drop. Ayan, so 100K talaga yung yung peak niya. The price drop is huge, but the changes to the use of proceeds might be worth a closer look. Robinson Slam to expand its upscale Grand Summit. Upson, ano ba to? Companies with 12-month yields in excess of that we think should be able to replicate at least come close to their payouts last year. Ayan. So meron dito, may listahan si Mercado Barcada. And then SEC expansion, MB Notes Ayala Land briefing, top line IPO is back on the calendar. Nako, wrong timing ka, top line. Pangit pa rin yung market natin. Okay? PLDT, 1.8 daw siya. 1.3 yung current price. Meralco, ito yung kapon. IMI, could return to profitability this year. Okay, hopefully Tapos corporate stories. Nickel Asia reported a 1.52 billion net income for 2024. BDO expanded its partnership with Japan's Shizuoka Bank and Ashikaga Bank. ABS Ali yung procure niya, di ba? Axilum amended its dividend policy to up to 30%. Bah, laki Tama ba yan? Prior year's net income. PLDT consolidated gross service revenue grow 3%. Okay? So wala din naman masyadong news. PXP reduced its net loss to 30.9 million. Top line, nagbabalik siya. So 0.38 pesos per share. Ang offer period is March 24 to 31. Ewan ko lang kung tama yung timing niya. Hopefully mag-reverse na yung market para maganda yung IPO natin. Ayan. So na-delay siya last time eh. Okay, so ano ba target price ni Bloom? Wala siyang wala siyang dividends na binigay. ABS-CBN ay nagbebenta. Tapos Mercado Barcada, Upson, nag-up kahapon. Ewan ko kung nangyari dito kay Upson ngayon. Hindi ko masyadong napansin yung yung market tapos laglagan nga din sa sa US markets natin. Okay? So kung medyo nahirapan ka during this time, ayan. So pasok ko lang po dito sa um, Patreon channel. So para matulungan natin yung mga kasama natin na nag-trade dito sa Philippine markets. Ayan. So medyo mahirap po talaga during this time. Okay? So check na lang. Okay, so balik tayo sa PSE. Ayan na. Ito na, laki So may dalawa tayo dito. Negative 3.43 billion. Laki.
So negative 2.06%, 5.9 ulit. So tama nga yung analysis natin na hindi price yung nagde-decide ngayon, yung volume ng foreigners ang nagde-decide. Okay, kung meron man tayong double na recheck sa 5A, sana magkaroon na siya ng Dow G. Kailangan natin yung Dow G at saka net foreign buy. Ayan, so hopefully hindi naman na bumaba ng 5,800 yung market. Ayan, pero hindi natin inaalis na mag-break yung support sa 5.8. Sabi natin hanggat wala tayong accumulation ng foreigners. Ayan. So bibigay din kasi ang local yun pag nabuhos yung foreigners natin. Okay, so very side yung ating market. So napag-usapan natin yung mga big caps. Konti lang yung umakyat. Sa winners, yung may volume na lang si AP Biglang sumipa si AP sa last minute yata to. Ayan, last minute yung peak niya. Sumikap siya ng 7.41%. I-reach, bumalik. Ay, nag-breakout pala siya Ay, kasi may upcoming dividends na naman. So, 4.88% panalo si i-reach yung mga nakabili sa MA 100. CNPF, ayan, nag-bounce. Ayun, pabalik na. 1% dividends. 3.59% ICT, 2.88, pabalik na rin yata. Shell PH, tagal na rin nito sa ilalim. 2.5% Megawide, ba pumitik kanina. 2.22% and LTG is balik sa uptrend, 1.57%. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung global markets. So grabe So ano ba? Kahit anong futures Yung futures natin kagabi, di ba? Pinag-usapan natin verde pero wala rin naman. So tingnan natin mamaya. S&P futures 0.28, so verde. Dow futures 0.24, verde. And then Nasdaq futures 0.25%. Ayan. So laglagan sa European stocks and laglagan din po dito sa Asian markets. Lalaki Korea 3%, si Indonesia 3%, si Hong Kong 3%. So sell off sa global markets talaga. Ayan, hindi lang sa hindi lang dito sa sa galawan ng stocks. Ayan. So ayan. Dito din sa cryptos natin, naku, lalim So 79.8K na siya, 7.59% yung loss niya ngayon. Grabe. Sale. So Ethereum 2.1K, so 10% drop, lalaki Marami na sunog na naman ngayon. 2.02 si XRP 9% loss din. Sana Dodge minus 11%, sino pa si Shiba minus 10%. Ayan. So sale na. Yung mga galawan ng mga to papunta na sa siguro RSI 30 na to mga to. Ilang araw na rin laglag yung mga cryptos natin. Okay, so pag-usapan natin ng konti yung ating trending stocks. Okay, so nahin natin sa listahan si Ayala Land, yung representative natin ng ating mga properties. Pero mukhang tinamaan nga yung mga properties natin. SMPH, minus 7% siya. Bakit si Alien na una? Sino pa yung ibang properties natin? Sino Meg? Hindi ko nakikitang gumagalaw si Meg si Meg 1% lang. Okay. Robinson, minus 1.48. Ayan. So, yung dalawa, yung major natin yung tinamaan. Okay. So, meron siyang upcoming dividends, malit nga lang, 1.22%. So, 52 weeks low ulit. Si Ali natin, naku, babalik na yata tayo dito sa pandemic So, ano yung pinaka-support na next? Yun yung sinasabi niya dito. So, 19.6. Hopefully, hindi na tayo umabot dyan. Sige, lalagay ko lang kasi malakas kasi yung niya yung foreign sell niya. So, di pa natin makikita kung nasaan yung bottom niya. Ayan. So, may trend channel naman siya which is sasakto sa 19.6. So, mahina talaga siya. Ilang araw na rin to na puro net foreign sell tayo dito. Tagal na rin, since October pa yung ating downtrend sa kanya. So, negative 3.34% and meron siyang laki, 493 million net foreign sale, di ba? Half billion yung lumabas kay Ali natin. So, buti na lang medyo hindi ganun kalaki yung drop niya. Pero si SMPH, silipin nga lang natin. 69 million lang pero ang laki ng drop niya Baka may share buyback tong si Ali kaya medyo lumalaban yung price action natin. Pero in the short term, so yun nga, ayan, kita naman natin lower highs, downtrend pa rin talaga yung itsura nitong si
ali natin. So careful na lang tayo. So although syempre gusto natin mababa yung yung price. Hindi pa naman siya nagre-reverse ng kanyang price action. Okay, so may na yung ating ali. So yung weakness natin gaya sabi ko kanina, yung weakness sa market is kasama sa global sentiment. And syempre, yun nga, wala tayong foreigners. So another 52 weeks low din pala itong si Bloomberry natin. So yun nga, hindi maiwasan na mag-collapse yung price action natin. So medyo malaki yung drop niya, 8.86%. 29.68 million net foreign sell. Ayan. So isa to sa mga medyo may na stocks natin. 'Di ba? Dati akala natin ito yung matatanggal sa mga blue chips natin. Ayan. So ganyan din pinapakita niya na trend. Baka meron din tayong pandemic price dito. Wala, no? Saan ba yung pandemic price natin dito? Malakas pala to nung O mababa na siya, sa pandemic price. So, 3 pesos pa pala yung pandemic price. So, meron siyang support dito sa bandang 2.9. Ayan, watch out na lang sa mga holders natin na bili ng bili. Kasi medyo malakas yung niya, oh. Lower high talaga siya, no? Lower high. So, maghanap to ng um, ang reversal lang natin is Dow G or retest dito sa support natin. Mas malalim pa nga mga 2.7 yung 2.6 yung talagang support level nitong si Bloom. So medyo malalim na rin siya at isa pa sa siguro sentiment niya unlike kay Ali, mas confident tayo ng konti. Ito kasi medyo negative yung mga earnings niya. So ayun negative 125, negative 61, ito, negative 11. So, lugi for the year 2025, 2024 itong si Bloom natin. Okay, so no choice. Wait na lang sa recovery yung ating mga holders para dito ay Bloomberry. Wala na rin siya nilalabas na no? Good news. Wala kang nakita ng good news kay Bloomberry. Next, SCP. So, laki naman ng kandila nito. Ayan, bumigay na. So, hindi lang close the gap, binaba pa niya. And magre-retest ulit tayo dito sa MA 100. Yan yung pinaka-next na support natin. No. Okay, yan yung malakas siguro na support natin sa kanya. Okay, so hindi na tuloy. So medyo mainit kasi yung market. Ang laki. Negative 7.41% and 51.18 million net foreign sale. Malaki to sa foreigners natin kay SCP. Kaya bumigay na siya ba to? Bear trap o to? Talagang the whole day may pa bear trap siya, no? So, umakyat, tapos biglang bumagsak no, pre-close ng markets natin. Okay, so tingnan natin. Hopefully, may bounce naman by next week yung mga stocks natin. So, hindi naman araw-araw, pa-drop. Pero yung mga ganyan kasi malakas na drop, hopefully, meron siya mga bounce. Ayan. Lalo na yan, 3 billion yung nawala na foreigners sa markets natin. Okay, so very, very sentiment muna. Below na siya ng RSI 50, yung paborito natin si Plus. Muntik na rin ako mapabenta kanina. Ayan. So, negative 4.53%. Medyo hinilot nung closing yung market natin sa kanya. Ayan. Meron siyang, laki 438 million net foreign buy si Plus. Tingnan natin Hopefully, good sign. Although, syempre, malakas na drop yan. And nagre-retest na siya dito sa MA 20. So, yan na yung pinaka-next na support natin, yung week. Ayan. So, dito sa 33 pesos. Hopefully, mag-bounce tayo pag medyo malapit na tayo dito sa RSI 50 levels naman. Okay? So, okay. Dito na lang ako optimistic sa kanya. Yan. Hindi pa naman tayo na-shake out kay Plus. Hawak pa rin natin ito. Tignan natin. Gusto ko na nga rin magbenta kanina. Laki 9%. Hopefully, wala nang drop or siguro pwede na retest sa 33 and then saka bounce yung stocks natin. Okay? So, tignan lang natin. By next week, PHR, wala pa rin tayo makita na good news and another. Okay, so marami yata may hawak ka. Ba't nag-trending si PHR natin? So, anyway, negative 1.69% lang naman. Ibig sabihin lumalaban siya, no? Nauntog siya pero nag-stay lang sa 0.29 yung price action natin sa kanya. Anyway, lalagay ko pa rin yung support dito sa bandang baba kasi bearish pa rin naman yung candle and malakas na resistance kasi yung malapit tayo dito sa MA 20. So, yung ating RSI, wala din. Medyo bearish din siya. So, anytime pwede din siyang mag-drop. So, catalyst na lang talaga kailangan nito para mag-spike ulit. Kung meron ng buyers na
mababalita para kay PHR. And then lastly, so isa din sa mga lumagapak, Converge. So ano ba nangyari? Last minute. Grabe ding mga trap tong si Converge natin. So mukhang hanggang dito lang talaga yung kaya niya, no? 17.5. Hindi na siya maka-breakout after niya. May isang beses siyang breakout dito pero hindi rin niya hindi rin niya kinaya, no? So baka tignan natin next week baka may bounce to. So kasi laki naman ni 8.29%. Malit lang naman yung lumabas 35 million. Pero not a good sign syempre kasi kung walang follow-up bounce to by next week, so I assume yun na yung yun na yung pinaka-pick natin sa kanya. Okay? So, tignan natin kasi cleanos lang naman siya, talagang pinilit na ibagsak. Nung closing, hopefully kung meron pa rin siyang drop, bounce tayo dito sa 15 pesos naman. Okay, so hindi ko na patatagalin yung review natin. Talagang pangit yung galaw ng market natin and yun pa rin ang expectation talaga natin kapag wala masyadong foreigners dito sa market. Kahit sabihin natin may rebalancing, ang lakas kasi ng na lumabas dito sa sa market natin. Okay, so enjoy na lang natin. Kain na lang tayo masarap mamaya. Enjoy na lang natin yung napipintong recession plus yung medyo mainit na galawan sa market natin. Hopefully may bounce naman by next week. Kaya kasi pinilit na drop tayo ng 2%. Okay? So yun lang muna. Baka tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Gawa tayo ng video about sa recession. Sige, mag-aral ako ng mga learnings natin about sa recession and then syempre sa pagiging OFW din natin. Okay, so yun po. Maraming salamat sa mga nanonood. Enjoy natin yung weekends po.